Dako na tayo sa kabanata 30 na may pamagat si Huli. Ang ating mga tauhan dito mga anak ay una, syempre si Huli, Hermana Penchang, Maestrado, Padre Camora, at Tandang Selo. Ang mga pangyayari ay hahatiin natin sa 5 upang madaling maunawaan kung ano ang pinakamahalagang naganap sa kabanatang ito. Unahin na natin ang usap-usapan sa oras na iyon. Pangalawa, ang pagbabalita ni Hermana Penchang kay Huli, ukol kay Basilio. Ikatlo, ano nga ba ang hakbang na ginawa ni Huli para kay Basilio? Ikaapat, ano ang nangyari kay Huli matapos ang kanyang hakbang na ginawa? At ang panglima, reaksyon o hakbang naman na ginawa ni Tandang Selo. Unahin na natin kung ano nga ba ang usap-usapan nung mga oras na iyon. Tulad ng nabanggit ko sa inyo, ang naging kamatayan ni Kapitan Tiago ay isang maringal o napaka-bongga. At isa sa mga bida-bida doon, kung mapapansin natin, ay si Padre Irene, sapagkat naging usap-usapan na ang paring ito ang tagapamahala sa kayamanan ng Kapitan Tiago. At syempre, hindi maiwasan na may mga taong nalulungkot, natatakot, at may mga balita namang kulang at sobra. Ibig sabihin, kasi ito yung mga chismis, usap-usapan ng taong bayan. Pangalawa, napag-usapan din dito ang tungkol sa pagkakulong ni Basilio, na si Basilio nga daw ay isang pilibustero. Pag sinabi nating pilibustero mga anak, ito yung kalaban ng pamahalaan. Nabalita din na maaaring si Basilio daw ay ipatapon sa malayong lugar dahil sa kapangahasan nito o di naman kaya hahatulan siya ng kamatayan. Ito naman si Hermana Penchang ay bida-bida din at syempre hindi siya magpapahuli sa mga chismis na ayon sa kanya nararapat lang daw na mangyari kay Basilio na mapiit sa kulungan sapagkat hindi man lang daw ito nagantada nang makita niya na marumi ang tubig. Walang modo daw at bastos. Higit sa lahat, yung kanyang katukatulong na si Huli, na para sa kanya si Huli daw ay walang hiya sapagkat siya ay anak ng tulisan at may kasintahan naman na isang revolusyonaryo. Kung susuriin natin, ang lahat ng sinabi ng matanda kay Huli ay hindi totoo sapagkat unang-una pa nga si Huli ay laging nananalangin na sana'y madagdagan pa ang kayamanan ng matanda. Higit sa lahat, naway mapunta sa langit ang kaluluwa ni Hermana Penchang. Hanggang sa ibinalita ng matandang ito kay Huli kung ano ang nangyari kay Basilio, na ito nga raw ay nakulong at maaaring hatulan ng kamatayan o ipatapon sa malayong lugar. Dahil sa narinig, itong si Huli ay nawalan ng malay. Yun naman ang dahilan kung bakit nag-alala si Hermana Penchang kung paano niya mapapabalik ang kanyang kamalayan. Ang ginawa niya, tinapik-tapik niya ito, sinampal-sampal, kinurot-kurot at kung ano-ano pang mga pinaamoy para lang magbalik ang kanyang ulirat. Hanggang sa nagtagumpay ang matanda at nagbalik nga ang kanyang ulirat. Ang ginawa naman ni Huli nung nagbalik, aba mga anak, walang tigil ang kanyang iyak. Wala kasi siyang magawa kung ano ang nararapat na gawin para matulungan ang kanyang kasintahan. Unang-una, lagi siyang balisa at hindi makatulog sa kakaisip. Hindi niya mapigilan na maawa siya sa kanyang kasintahan. Alam niya kasi na maaaring siya lang ang tanging pag-asa upang makaligtas mula sa kapahamakan si Basilio. Samantalang, sa gayong sitwasyon ng dalaga, ang matandang si Hermana Penchang ay nagmungkahi naman kay Huli na maaring mawala daw ang kanyang problema kung lalapit siya kay Padre Camora. Alam mo mga anak, nung narinig ng dalaga ang pangalan ng paring ito, mahigpit na mahigpit siyang tumutol at ayaw niyang lumapit dito. Biglang kumulo ang kanyang dugo nang makita ang imahe ng paring kunwari banal. Bigla tuloy nagbalik sa alaala ng dalaga nung siya'y lumapit kay Padre Camora para humingi ng tulong mga anak nung ang matanda ay nakulong. Sino yung matanda? Ito ay si Tandang Selo na lolo ni Huli. Lumapit siya kay Padre Camora na kung saan tinulungan naman ng paring ito. Ngunit alam mo ba ang ginawa ng paring ito mga anak? Pinisil-pisil ang kanyang pisngi
at ang kanyang ilong na nagpapahiwatig na may pagnanasa ang paring ito sa dalaga na nais maangkin ang kapurihan ng sariwang bulaklak na ito. Sa sobra daw pagpoprotekta na binibigay ng paring ito sa dalaga, aba, lahat ng mga manliligaw ni Huli ay kanyang pinagbawalan. Bakit? Sapagkat siya daw ang magiging gabay sa kabanalan ni Huli. Lahat ng mga pinapakita ay pawang kaplastikan lamang. Katulad na lamang nung minsay nasa lubong ni Huli ang paring ito, aba pilit na pinagmamano para sabihin na siya ay puspos ng kabanalan at kabaitan. Ngunit ang katotohanan, siya'y isang demonyo na nakatira sa simbahan. At balik tayo kay Basilio. Itong si Basilio mga anak, dahil nga nakulong siya, kinagabihan, si Huli ay nanaginip. Ano ang kanyang panaginip? Isang masamang panaginip na kung saan pagising niya, wala siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Yun ang dahilan kung bakit siya ay nangangalumata, matamlay, at nahumpak ang kanyang mga pisngi. Hanggang sa tinanong ni Huli si Hermana Pensyang na kapag nagpakamatay ba daw ang isang dalaga o ang isang tao, tunay ba na mapupunta sa impyerno? Nagulat naman ang matandang ito sa sinabi ng dalaga at sumagot na oo, mapupunta sa impyerno. Dahil na rin sa takot ng dalaga na baka mapunta sa impyerno, hindi natuloy ang kanyang balak na pagpapakamatay. Sa halip, siya ngayon ay gumawa ng hakbang. At ano yung mga hakbang mga anak? Ang kanyang mga kamag-anak ay nag-ambag-ambag para may magawa o may malikom siyang pera. Totoo naman na may nalikom siya, halagang 30 piso. Ang pera na ito, alam niya sa sarili niya na ito ay hindi sapat. Dahil dito, itong si Hermana ay nagpayo na naman kung ano ang dapat na gawin ni Huli. At ayon sa kanya, dapat daw kausapin ni Huli ang kawani sa tribunal. Tiyak daw na matutulungan siya nito. Basta't magbigay lamang ng abuloy ng pagkain kung ano ang maibibigay. Lalo na kung lalakihan daw ang pera na ibibigay sa kawani. Ang problema, pagdating doon mga anak, tinanggap ang pera, tinanggap ang pagkain. Ngunit, ang kawani ay tumanggi na hindi daw niya matutulungan ang problema ni Huli. Kung papansinin natin, si Basilio mga anak ay nahuli o nadakip sa Maynila. Ang kanyang sakop ay sa bayan lamang, kaya hindi daw pwede. Ang payo ng kawani kay Hermana ay pumunta daw sa maestrado. At wag na wag daw kalimutan na isama si Huli. Sayang naman daw kung hindi makaliskisan ang dalaga. Kaya ang ginawa ng Hermana, pumunta sila sa maestrado kasama si Huli. Pagdating doon mga anak, ganoon din. Tumanggi ang maestrado sapagkat hindi daw siya ang makakatulong. Ang makakatulong daw talaga kay Huli, walang iba, ay si Padre Camora. Bakit kaya? Si Padre Camora daw kasi ang tumulong para mapalabas ang kanyang lolo na si Tandang Selo. At siya din ang makakatulong sa kasintahan ni Huli. Nung marinig ni Huli yun, nanindigan siya na hindi siya hihingi ng tulong kung si Padre Camora lang din naman ang kanyang lalapitan. Ayaw kasi ni Huli na matulad sa ibang kadalagahan na nagpapakamatay matapos na makausap si Padre Camora. At take note mga anak, ang paring ito ay binansagan bilang El Caballo. Bakit kaya? Simple lang mga anak, ang pare ay nangangabayo. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Ito namang si Hermana, aba nangulit ang matandang babae na nagkukunwaring banal. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala at sasamahan kita. Ibig sabihin, ipinipilit niya na si Huli dapat ay pumunta kay Padre Camora. Wala naman daw siyang dapat ipag-alala sapagkat ang paring ito ay puspusa ng kabanalan. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, si Huli ay nanindigan hanggang ang dalaga ay umuwi sa kanilang dampa sa Tiani. Mga anak, pagdating niya doon, nagtataka ang kanyang mga kamag-anak kung bakit ayaw na ayaw lumapit ni Huli kay Padre Camora. Ganun pa man, etong si Huli, pagpasok sa kanyang silid, hindi siya makakain, balisa, tuliro,
namumugto ang kanyang mga mata. Bakit? Kasi mga anak, sobrang bigat ng kanyang problema. Hanggang sa siya ay nanaginip ng masama. Sa panaginip niyang yon, nakita niya na ang kanyang ama ay nagtatago sa kabundukan. Samantalang ang kanyang kasintahan naman ay nakakulong habang gula-gulanit ang mga damit. Pagising na pagising, wala na namang ginawa si Huli kundi ang humagulgol na lamang. Bakit kaya? Kasi mga anak, wala siyang magagawa. Sa isang mahirap na dalaga, tanging pag-asa lamang niya ay ang mga may kapangyarihan. At isa dito ay si Padre Camorra. Ang problema, pinagnanasaan kasi siya ng pari, kaya ayaw na ayaw niyang pumunta. Nais niyang magpakamatay. Dangan lamang may takot sa sarili, hindi na naman niya maituloy. Nananalangin na lang siya ng taimtim naway mawala na ang kanyang problema. Hanggang sa pagkatanghali, may nabalita ang malagi mga anak sapagkat may nabaril daw sa bayan na lubos na ikinabahala ni Huli na baka si Basilio yon. Hanggang sa kinagabihan na naginip na naman si Huli ng mas masama pa. Ano yung panaginip? Ito ay ang paghingi daw ng tulong ni Basilio kay Huli. Iyak na naman ng iyak ang dalaga. Kaya't kinabukasan, siya ay matapang na nagpasya. Ang sabi niya sa kanyang sarili at kay Hermana Penchang na dapat pupuntahan niya na si Padre Camorra. Ang ginawa naman ng Hermana Penchang na ito, binihisan niya ng maganda si Huli sapagkat nais daw makita ng Padre Camorra na ito na dapat ang dalaga ay maayos, kumbaga sariwa. Itong Hermana na ito ang siyang kasama niya nung sila ay pumunta sa kumbento. Nung malayo pa lamang sila sa kumbento mga anak, mapapansin natin na si Huli ay hindi man lang kinakabahan o takot na nararamdaman. Ngunit, nung natanaw niya na ang kumbento, takot na ang nangingibabaw sa kanya. At sabi niya kay Hermana Penchang na hindi na sila tutuloy at nagmamakaawa siya na uuwi na lamang sila. Ngunit ang Hermana ay nagalit. Bakit kaya? Ang sabi kasi ni Hermana, nandito na tayo, sa kakapaa-atras. Kung hindi mo itutuloy ang iyong balak, hayaan mo na lamang na ang kasintahan mo ay mabubulok sa bilangguan o kaya mahatulan ng kamatayan. Ibig sabihin mga anak, kinokonsensya ngayon ng matanda si Huli para ituloy niya. Pero nagmamakaawa pa rin si Huli na wag na silang tumuloy. Ang ginawa ni Hermana Penchang, itinulak niya si Huli na naging dahilan para ang pinto ng kumbento ay nabuksan. Narinig naman ang boses ngayon ni Padre Camorra. Ang sabi niya, o sige tuloy ka, at alam niya kung sino ang dumarating. Ito ngayon ang nakakalungkot mga anak. Kinagabihan, nabalitaan na lamang na may isang dalagang tumalon sa bintana nung hapon na iyon. Sino yung dalaga? Walang iba kundi si Huli. Siya ay nagpakamatay. Bakit? May masamang nangyari sa kanya sa loob ng kumbento. Ngayon, kung itatanong nyo sa akin kung ano ang nangyari kay Huli, tingnan nyo na lang ang kanyang bansag kay Padre Camorra na siya ay El Caballo. O alam nyo na, o hindi ko na idetalye pa, kinabayo siya. Ngayon, yun din ang dahilan kung bakit ang mga balibalita may 7 kura daw ang nagpupulong. Yun din ang dahilan kung bakit nabuo sa isipan ng mga mamamayan na ang kaso daw ni Huli tungkol sa kanyang kamatayan ay huhugutin na lamang at ibabaon sa kasinungalingan. Ano ang ibig sabihin nito mga anak? Hindi makakamit ang katarungan sa pagkamatay ni Huli. Yun din naman ang dahilan kung bakit ang matandang ito ay ngumoy-ngoy na lang ng ngumoy-ngoy sapagkat wala siyang magagawa mga anak. Isang kahig, isang tuka, walang kapangyarihan, pinagkaita ng karapatan. Ang ginawa niya, nakita ng mga tao na siya ay may dalang sibat. Kaya nahihinuha ng mga tao na ang matandang ito ay maaaring ipaglaban ang kanyang karapatan at pwedeng lumaban kahit na ano pa ang mangyari sa kanya. At para nga makamit ang katarungan sa pagkamatay ng kanyang apo, mga anak, unang-una pumunta siya sa Gobernadorcillo. Ngunit pagpunta na pagpunta, ang Gobernadorcillo ay wala, nasa pagpupulong daw.
Sunod niyang pinuntahan ay ang maestrado, ngunit nakipagpulong din daw ito sa kumbento kasama ang mga kura, hanggang sa pumunta siya sa Teniente Mayor na kung saan hindi naman dapat niya puntahan. Pero dahil nga naghahanap siya ng katarungan at makakausap kung ano ang pwedeng gawin, pinuntahan niya. Ngunit wala din ang Teniente at nandoon din sa kumbento. Kaya ngayon, walang nagawa si Tandang Selo kundi umiyak na lang ng umiyak. Bakit? Nagpapahiwatig na itong mga anak na walang katarungan sa pagkamatay ng kanyang apo. Ayan, isang masamang pangyayari mula sa kabanatang 30 sa buhay ni Huli. Thank you for watching!